ang sweldo ni Ate Raquel, pati po ba pera na dapat ay kay Lilibet na bigay din sa inyo, nagamit din po ninyo? Hindi po. Hindi. Yung kay Raquel lang po. Bakit po nyo nagamit yung kay Raquel? Nagkataon po kasi noon, may hatid akong katulong po sa Las Piñas. So ngayon, inabot po niya sa akin. Sabi ko, gamitin ko muna kasi may ipapalit. Eh nagkataon po, pagdating doon, wala po yung kausap ko. So bakit hanggang ngayon po hindi pa ninyo nababayaran? Eh wala pa po akong pambayad. Pero babayaran ko rin po siya. Kailangan na yung pera, hindi na. So bakit, sandali lang, bakit hindi po ninyo sinabi kay Raquel na nagamit ninyo dahil doon, ang nangyari po, napasugod si Raquel kay Aling Marlene, sinira yung mga gamit dahil nga sa hindi pa nabibigay ang sweldo, yung pala nabigay na po sa inyo. Hindi na po kasi ako nagawi doon banda sa kanila. O nga po, pero pera po niya yun. Aling Lorna, may karapatan po siyang malaman kung saan napunta ang perang pinaghirapan din po naman niya. Ano ko kasi noon, nung time na yon, hindi na po ako nakabalik doon sa nila. Gaano po katagal bago din nyo na ipaliwanag kay Raquel na nagastos ninyo ang pera? Mga 3 months po. Ay, patawarin, ate. Lumalabas na pinagtaguan nyo si Raquel. Hindi po ako nagtatago. Ate, kung malinis ang intensyon ninyo at talagang nagamit nyo lang, sasabihin ninyo kaagad. Huwag naman tayong maglokohan, Ate Lorna. Hindi gagawa po akong paraan para mabayaran ko po siya. So kumikita lang po kayo sa pagre-recruit ng mga tao, ganun po ba? Nag-ano ako ng, tumatanggap po ako ng labada. Oh, so pag kumita po kayo sa labada, magkano? Minsan po 300. Oh, bakit hindi po ninyo bigyan kahit 150? Ako lang po ang naghanap buhay sa pamilya. Siya rin po. Kung gusto po ninyong unawain kayo, unawain nyo rin po siya. Naunawaan po Siya rin siya. po, wala pong ibang inaasahan. So kung kumita po kayong 300, pwede pong 150 sa inyo, 150 sa kanila. Hindi po ba? Opo. Mga ka-face to face, tawagin na po natin ang ina na labis daw po ang sama ng loob dahil sa nangyari sa kanyang anak. Narito po si Aling Marcela Banaag. Pasok! Sandali lang po! Pakiaw! Ikaw palang amulat nga ako? Baboy ka? Ikaw palang Aling Marcela, anak po ninyo, si Lilibet po ba ang anak ninyo? Opo. Alam po ba ninyo na pumasok ang anak ninyo kay Aling Marlene? Opo. Kailan po sinabi sa inyo ni Lilibet ang tungkol dito sa ginawa ni Aling Marlene? Nung umuwi na po siya, na hindi siya pinasulduhan at hindi pinakain ng isang araw at halos pa ilang paso ang mukha niya sa sahig. Pinagbintangan pa namang nanakaw. Ang kapal na pagmumukha mo. Alam mo, pagkasinungaling ka. Sandali lang. Paano ka pa sumasagot sa uga? Ate Lorna, bilang kayo po recruiter, dapat po balanse kayo dahil kailangan niyo po ang mga kasambahay na ito para makapagbigay ng pera sa inyo. Puporsyento kayo para may kitain kayo. So dapat din po pinalangalagaan niyo ang karapatan nila at syempre ang karapatan din po ng bawat amo, so dapat balanse kayo. O nga po, kaso lang matapang pa daw po sa kanya eh. Matapang pa daw po sila. Komisyon ka sa amin. Magkano ang komisyon ni Aling Lorna? Ha? 500. 500 ang komisyon. Oh. Ang laki nun, ate. Eh sila po ang lumapit sa akin eh para maghanap ng mapapasukan eh. So, parang ang nangyari, nangumisyon ka na, tinago mo pa yung pera ni Raquel. Hindi, bali, utang ko na po sa kanya yung babayaran ko. O pero paano kung nangyaring nangutang kayo sa taong hindi naman niya alam na inutangan ninyo? Hindi ko naman po babayaran yun. Hindi ko naman po utang yung utang niya po. Bakit ko po babayaran yun? Ang issue pong ito ay magpapamulat sa karapatan ng mga kasambahay at mas maliliwanagan din ang ating mga bisita dahil personal na po silang kakausapin ng ating trio tagapayo. Sabi ng Panginoon, mahalin niyo yung Diyos at mahalin yung kapwa, di ba? So, pag ang kapwa doon, kasama na yun doon yung mga kasambahay, lahat-lahat na mas mababa sa atin. Ay dapat hindi galon-galon mo, lalo sa tanga ka, tanga. Hindi po yun nararapat.
palagay ninyo, baka next time maghahanap kayo ng trabaho, hindi na lang ho sa recruiter. Huwag na ho sa recruiter. Oo, marami naman rin mababait na sana ho makahanap kayo. Una-una, may naging pag-amin ka na sa'yo na at hindi mo naman pwedeng itanggi dahil mismo siya nang nagsabing na ibigay na sa'yo. Babayaran ko naman po siya. Nagkataon lang po talaga. Kailan mo Kailangan. na bibigyan? Baka mga next week po. Matapos po, Attorney Acosta, ang ginawa nating counseling sa ating mga bisita ngayong hapong ito, mas naliwanagan po ba si Ate Marlene na talaga pong hindi tama at hindi niya dapat po ginagawa yung pananakit at yung pananalita na ganoon sa ating mga kasambahay po? Mukhang nakuha na po at naunawa na po ni Aling Marlene ang kalagayan ng ating mga kasambahay. At sabi niya, siguro maaring kung kukuha muli ako ay magiging mas selective na ako at alam na rin daw niya kung ano ang kanyang gagawin. At ako naman ay nagpapasalamat din dahil mukhang ibibigay na rin daw niya bukas yung 1,000 hinihingi ni Lilibet na kakulangan pa ng kanyang sweldo. Bagaman nung una ay sinasabi niyang overvalue na raw itong si Lilibet. Ngunit mukhang nagparaya na rin siya at ibibigay na nga rin daw niya bukas yung sinasabing 1,000 pesos na kakulangan ng sweldo ni Lilibet. Kay Lorna naman siyang ako naman ay nagpapasalamat din dahil naunawaan din niya siguro ang pangangailangan din na mas nakakahigit na pangangailangan nitong ni Raquel. Kaya nangangako po siya, bagaman yun ay sabi niya promissory note, hanggang next week daw ay ibibigay niya yung 2,000 pesos tiyang ami. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Yung nabanggit po ninyo, Doc Margie, mukhang yun talaga ang pinagdadaanan ni Ate Marlene, yung sinasabi po ninyong displacement anger. Tama po ba ako? Yun po ba yun? Na parang talagang mukhang namumblema siya dun sa kanyang pa-5-6, kaya po nangyayari, pati siguro ang relasyon niya sa ibang tao, sana naman hindi siya ganun sa kanyang asawa, kung kayo po may asawa pa po ba kayo? Aling Marlene, sa inyong mga anak, mahirap na maging ganun siya, hindi po ba, Dok? Opo, mahirap talaga. Kaya kailangan isipin natin kung parang mainit ang ulo natin o nagagalit tayo sa iba, siguro mabuting isipin natin kung pinagbubuntangan lang natin ng galit sila kasi hindi tayo pwedeng magalit sa mas may kailangan tayo sa kanila. Kunwari yung may utang sa kanila, it's not maybe good business to just get angry unless you have something to back it up. So, minsan yun talaga ang nangyayari. At makakatulong talaga kung isa-isa tayong tao na isipin talaga ba akong galit rito? Ba't ba ako galit? Ba't ba laging mainit ang ulo ko? Minsan makikita natin na ang akala nating dahilan ay hindi talaga yung tunay na dahilan. Maraming pong salamat, Doc Margie Holmes. Father, masyado nang nagiging mainitin yata ang mga ulo ng mga tao lately, hindi ba? At parang lahat laging emosyonal sa napakaraming bagay. Paano ba natin ito pwedeng labanan? Siyempre, pagdarasal pa rin po ang susi sa lahat ng yan. Opo, dahil kapag tayo nagdarasal, parang nararamdaman natin na tayo ay at peace. Diba? Nararamdaman natin ang kapayapaan, na malinaw na kung tayo nakipag-usap sa Diyos, para bagang wala tayo nararamdamang problema. Pero kung tayo galit na galit, lalong sumisidhi, lalong tumitindi ang ating mga hinaharap na problema. Kaya po, sa larangan po ng pagtatrabaho sa ganitong ori ay dapat ang amo po ay hindi niya titingnan ng mas mababa para sa kanya ang kanyang katulong o kasambahay. Bagkus iaangat niya ito ng kunti na parehas sila. Dahil po, ano ang namamayani dito? It's not just justice, kundi pagmamahal. Christian charity. Salamat po. Thank you very much, Father Sunny, sa ating pong trio tagapayo. Ate Marlene, kami po babagabag na baka talagang dahil nga sa kayo'y problemado dyan sa inyong pa-5-6 na yan, kaya po dumadami ang puting buhok ninyo at kayo'y nakukonsume at kayo'y nagagalit sa mga taong hindi naman po dapat yun ang pagbuntangan ninyo ng galit ninyo. Mahirap po
pag tayo ay tumatandang masyadong palainitin ng ulo. At sana din po, alalahanin ninyo na sila po yung mga kasambahay, sila po ay dapat tumutulong sa atin nga po. So kung papaliwanagan po ninyo sila ng maayos, mas magiging, kumbaga, mapayapa yung inyong relasyon. Di po ba? So pinapangako po ninyong ibibigay nyo ang pera ni Lilibet. At Ate Lorna, siguro naman labis-labis na ang 3 buwan na palugit na hindi mo nabayaran ang perang yun na pinagtrabahuhan Kel. Yun ay pera niya. Kung may mga pangangailangan ka, ganun din siya. So sana, mabayaran mo ito. Kailan mo siya mababayaran? Susunod linggo. Sa susunod na linggo pa? Baka naman taguan niyo po siya ulit. Ha? Hindi po. Hindi po. Talagang babayaran. Babayaran. Promise, ha? Paano pag hindi nabayaran? Sabi naman niya po, babalik daw po siya dito pag hindi. Oo. So, babalik at magsusumbong ulit sa amin si Raquel pag hindi mo ibinalik yung 2,000, ha? So, Lilibet, bukas ibibigay daw sa'yo ni Ate Marlene ang 1,000. Meron pa ba kayong naisabihin kay Ate Marlene? Sana po, kahit may ibigay niya sa akin yung 1,000, pag may pumasok ng kasambahay sa kanya, sana ho, hindi na ho maranasan yung mga naranasan namin sa kanya. Sana nga po, Aling Marlene, maging leksyon na po sa inyo ito. Hindi po ba? Maraming salamat sa ating pong mga bisita. Amina na po tayo, mga kapatid, mga ka-face-to-face. Maraming aral na naman po ang nais iwan sa ating lahat ng isyong ito ngayong hapon. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Wala po tayong karapatan na manakit at mangutya ng ating kapwa. Matutunan po sana ng lahat ang maging mapagkumbaba. Maging maunawain po at huwag maging mapagmataas. Huwag po nating intayin ang panahon na ang mangyari sa atin ang maling ginawa sa ating kapwa. Tsak na hindi po magugustuhan ang pakiramdam ng ibinababa. Saludo rin po ang face-to-face sa mga kasambahay na naglilingkod po ng tapat at ng buong kakayahan. Naniniwala po kami na darating ang panahon na tuluyan po ninyong bibitawan ng walis, kaldero at batsa dahil umaasenso na po kayo sa inyong sipag at pagtsatsaga. At para sa ating pong face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi lisensya ang titulo at kayamanan para ang isang tao ay abusuhin at tapakan ang karapatan ng kanyang kapwa. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. At kamusta rin sa ating mga mahal na domestic helpers pala sa Hong Kong. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat din kay Hans Mortel. Sa Dance Squad. Sa'yo B1 at B2, salamat. Sa ating trio tagapayo, ang ating sausawero at sausawera at syempre sa ating mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento kung saan lahat naman po tayo ay natuto ngayong hapong ito. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, mga Becky, sinulot ang jowa ng kanilang kumare. Naging suki card ko na siya. Eh. So, matik sa lalaki, once na nakainom. Talaga. May kapalit din. Umingis sa akin ng 300. Sabi ko, 200 lang pera ko. Dahil si boyfriend turn off sa pagiging sugalera ni girlfriend. Sugalera ko yan eh. Sabi mo, wala kayong pera, pero nasa sugalang ka. Kung nagsusugal man ako, hindi man sa akin pera yun, no? Ang pinag-aagawan, matutulungan pa ba ni Chang? Gusto ka naming tulungan. Siyempre, bilang lalaki, may pangangailangan din ako. Bilang lalaki, may responsibilidad ka rin. At yun ay buhayin mo ang mag-ina mo. Face to Face, ngayong Huwebes, 4:30 p.m. bago ang T3. Dito lang sa TV.